Year of the Snake, lahat ng mga taong ipinanganak sa Year of the Snake, wala lang kasi ako dito ang example, but because makikita naman natin na elastic sila, di ba? Madali silang mag-spread out, madali silang maghila ng kanilang mga katawan. So, they are flexible. Pwede silang magnegosyo ng kahit ano, depende sa kanilang kaharap. Ngayon, pwede rin naman sila na magtambay sa bahay, maki-social sa bahay, depende rin sa kasama nila sa bahay. Kaya lang, ang Year of the Snake this year is talagang kinakailangan nilang kumita at tumarbaho ng much more kaysa dun sa year 2014, 2015. Kasi ngayon 2016, papasok tayo dito ngayon sa mas matindi ang isip at saka ang kagustuhan kaysa sa galaw ng katawan. Kung ikaw ay pinanganak sa Year of the Snake, ganito ang gagawin mo. Kasi hindi talaga natin mapagsasama ang monkey at ang snake. They are always cruel to each other. Alam mo, parang may rivalry. So, kinakailangan natin gawa ng paraan yan. So, ikaw bilang snake, kailangan gamitin mo ngayon ang iyong charm. What is your charm? When your friend is good, you're good. And when your friend is bad, still, ika nga ahas ay ahas. Yun ang charm mo. Pero hindi ko ito ini-encourage na gamitin mo. Kasi always believe in karma. Kung anong iyong gagawin na pantatraidor, hindi ko naman sinabing traidor ka, pero the character of the snake itself, kahit anong buti ng tao sa paligid mo, kapag ikaw na ay naipit, lalabas ang pagiging natural mo na sarili mo na bago ang iba. Lagi mong tatandaan ang good saying that karma always comes on your way, especially if you do something bad. Kaya kung paano ka magkikreate ng iyong sarili para swertihin ka, wala ka dapat tatapakan. Bakit ko ito sinasabi sa'yo? Kasi ang year ng 2016, kung hindi ka marunong sumayaw o sumabay sa tugtog sa agos ng kanyang sistema, sa politika, mapanegosyo, mapakaibigan, maniniwala ka, mahihirapan ka kasi may ugali ang snake na kinakailangang makakain siya much more sa meron siya. Kahit meron ka na, para bang hindi ka nabubusog. Mamaya kukuha ka pa ng mas kaya mong ilagay sa bibig mo. Baka may magagalit sa akin, may pinanganak sa Year of the Snake. Sabi niya, Year of the Monkey ngayon eh. Ako, Year of the Snake. Yun nga po, ipinapayo ko po sa inyo na magpapakababa kayo. Ito bang gagawin ko? Tama ito? O ito bang gagawin ko, makakasira in the future? Kasi sometimes, ang reaction sa inyo ng inyong ginawa ay nasa huli. Kasi kaya nga may tail kayo eh. Diba nga kasabihan, buntot mo, hila mo. Kaya kung mapag-iisip-isip nyo, lahat lahat ng salita ay may tugma. Hindi isang belief lang, kundi may tugma sa bawat karakter. Ngayon, bakit ko naman sinabi sa inyo na ang mga snake, kahit paano kung masasabayan nila ang agos ng buhay sa 2016, gaganda ang kanilang buhay. Gamitin mo ulit yung charm mo na kapag wala kang ginagawa, nandun ka lang sa isang sulok at ayaw mong makigulo. Kasi ang Year of the Monkey ay magulo. Playful, more on adventure. Lahat siya gustong subukan. Lahat gusto niyang itry. Tapos, from another tree to another tree, ibig sabihin, mula sa isang bahay, lipat to another bahay. Para bang gusto niyang lahat malaman kung saan siya suswertehin. Ganon ang Year of the Monkey. Ngayon, hindi mo kayang sabayan kasi magulo siya eh. Ikaw, steady ka lang, intayin mo yung tamang panahon at tamang oras. Ngayon, hindi mo siya basta iintayin na natutulog. Gagalaw ka ngayon. Sasabayan mo ngayon ang ikot ng tubig.
ng agos ng tubig, ang ikot ng mundo. Ito ang magandang negosyo ngayon, tubig. Year of the snake ka. So you can be on water, you can be on land. So go, pasukin mo. Kinakailangan ang matinding pag-aaral, ha? Ano man ang zodiac sign mo, nandun ang, sabi ni Madam Chi, ang matinding pag-aaral. Hindi pag-aaral na basta-basta lang. Pag-aaral na ginagamitan ng mathematics, siyensya, observation. Ito, papasok na naman tuloy sa feng shui. Ibig sabihin, kayo mismo mag-feng shui kayo sa inyong sarili. So, para maiwasan natin ang paglalabas ng maraming pera at pagkuha naman ng maraming pagbagsak. Pagliit ang inilabas mo at marami ang pag-aaral, pagdami ng iyong mapapanalunang swerte.